Wonder drug noon, illegal drug na ngayon ang cocaine. Saan nga ba nagmula ang drogang yan at paano ito naging malaking bahagi ng kasaysayan? Yan ang tampok sa Word of the Lord. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Ang cocaine, ngayon isang iligal at mamahaling droga na pampakiliti ng ilong at panga. Pero nung araw, lalo na nung 19th century sa Europa, tingin dito isang wonder drug. Napakabisang medisina. Mula panghihina ng katawan, TB, sakit ng tiyan at ngipin, asthma at kung ano-ano pa. Mula sa mga taniman ng kabundukan ng South America, napunta sa Europa, binibenta commercially. Ang cocaine noon ay nilalagay sa mga ointment, margarine at inumin, gaya ng wine. Katunayan, ang isang sikat ditong brand ay ang Vin Mariani. Ang inventor na si Thomas Alva Edison ay nagkaroon daw ng iba yung sipag kapag umiinom nito. At ang isa ring tumatangkilik sa wine na may coca ay isang Santo Papa, si Pope Leo. Ang author na si Robert Louis Stevenson ang nagbigay sa mundo ng Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Siya ay may tuberculosis noon at nakadepende sa cocaine para makasulat. Pero ang pioneering psychoanalyst si Sigmund Freud ay halos masira daw ang buhay dahil nasobrahan ito. Freud loved the way cocaine made him feel. Sa Atlanta, Georgia, sa Amerika, isang veteranong sundalo ang nakaimbento ng matamis na drink na may kargang cocaine. Ang tawag dito, Coca-Cola. Pero by 1903 ay wala na itong laman na illegal na droga. Matapos mawala sa loob ng maraming dekada ay biglang nanumbalik ang coca sa Amerika noong 1970s, lalo na sa mga mayayaman. Ayon dati sa rockstar na si Mick Fleetwood, ang cocaine daw ay isang paraan ng Diyos para sabihin sa'yo na masyado ka ng maraming pera. Panalo ba to? Puro yan, boss. Buka mo. Hindi. Panalo nga. Okay. Diba? Panalo. At ayon sa Pangulo, ang cocaine daw ay paborito ng isang kandidato. Pero singyaman kaya ng santong patron ng lahat ng big-time na tulak sa buong mundo, si Pablo Escobar ng Colombia. Si Escobar ang responsable sa pagkalat ng cocaine sa Amerika noong dekada 70 hanggang 80. At minsan ang inilista ng Forbes magazine sa 10 pinakamayayamang tao sa buong mundo noon. Sa kanyang kainitan, araw-araw ay 15 tonelada ng cocaine ang pinapasok niya sa Amerika. Dahil dito ay naging wanted siya sa US government. 1982 nanalo pa bilang kongresista ng Colombia at ayon sa kanyang asawa, nag-ambisyon daw si Escobar na maging presidente. Pero sakaling totoo nga na merong kandidato na sumisinghot ng cocaine. Eto tanong ngayon, kung siya'y manalo, anong klase kaya siyang pangulo? Nandali nila pala ang harina? Kanina ko ba hinahanap? Hindi. Ano mahal-mahal nito? Hindi. Ano-ano lang ginagawa mo? Ano lang kunyari? Ano akala mo sa sarili mo? Scarface? Al Pacino? Hindi. Cocaine. Gumawa ka na ng pandesal. Siya kaya ay magiging matalino at alerto o praning na may tama sa ulo. Ano ngayon kung praning kung di naman natutulog at magaling? At may diskarte sa negosyo gaya ni Cho Pablo. Isang araw matapos ang kanyang 44th birthday ay napatay si Pablo Escobar ng mga elemento ng Colombian Special Forces at US agents. Sa kanyang libing, mahigit 25,000 ang nakiluksa. At hanggang ngayon, mas lumarami pa rin ang nabibighani sa kwento ni San Pablo. Isang patunay lang na ang masamang damo, kung hindi matagal mamatay, dumadami ang pelikula at mga serye sa Netflix. Ano kaya ang meron sa mga ganitong tao at imbis na kamuhian ay kinabibiliban pa natin? Kaya sa usapin ng mga kriminal na paborito nating panoorin. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Isa lang talaga ang pwedeng sabihin, narcos. Narcos, narcos pa rin.